Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro at ang bakbakan nila ni Alipid. Matapos ang unang bakbakan ay hindi inaasahan ni Alipid na mahuhuli siya ni Sungo. Nilagyan ni Sungo ng posas ang mga kamay niya at hinampes ito sa pader. Sinabi ni Pedro na mayroong 34 na vital points ang tao. Maghanda daw si Alipid dahil gusto niyang malaman kung gaano tatagal si Alipid sa gagawin niya. Una ay ang abdomen. Sinuntok ni Sungo ang sikmura ni Alipid. Ang pinuntirya niya ay ang atay. Ito daw ay sobrang nakakamatay kapag nataman. Ang sakit na mararamdaman ay magpapahirap sa paghinga ng biktima. Pero nakakamangha dahil natitiis ito ni Alipid. Ang susunod na aatakihin ni Pedro ay ang intercostal space. Sunod ay ang larynx, ang sternum, solar plexus, Adam's apple. Lahat ng ito ay inatake ni Sungo. Sinabi ni Sungo na kinikilala niya na may malakas na willpower si Alipid. Pero kahit anong lakas pa daw ni Alipid, babagsak pa rin daw ito sa huli kapag nasobrahan sa atake. Pero biglang nagsalita si Alipid at tinanong si Pedro, paano daw siya babagsak? Sa tingin daw niya ay hindi siya ang babagsak, kung hindi si Sungo. Tinawag niya si Sungo na isang hangal. Kung poposesan daw siya nito ay dapat pati ang mga paa niya ay pinusesan niya rin. Tinuhad ni Alipid si Pedro sa sikmura. Nagulat si Pedro sa atake ni Alipid. Ito ay dahil pakiramdam niya ay mas lumakas pa ito kumpara sa unang paghaharap nila. Tinanong ni Alipid si Sungo kung nagsisisi na daw ba siya. Huwag daw siyang magulat dahil ito ay simula pa lang. Sunod-sunod na inatake ni Alipid si Sungo. Sa isip ni Pedro ay mali siya. Hindi daw natitiis ni Alipid ang mga atake niya dahil sa willpower. Pero ito ay dahil sa pride. Ang pride mismo ang kumokontrol sa kanyang kamalayan. Parang pakiramdam ni Sungo ay kaya niyang makapatay ng kalaban gamit ang pride. Handa si Alipid na ilagay ang kanyang buhay sa alanganin ng ilang libong beses. Kung ganoon daw ay wala na siyang pagpipilian kung hindi gawin ito. Hinawakan ni Pedro ang posas ni Alipid at itinapon ito. Bumagsak si Alipid sa isang bakal na pinto malapit sa exit. Sa isip ni Pedro ay naiinis na siya sa taong ito. Dapat daw ay nahimatay na si Alipid dahil sa ginawa niya pero kaya pa rin daw niyang bumangon na tila wala lang nangyari. Sinabi ni Alipid na ang paggamit ng posas para pigilan siya at paggamit ng sprinkler ay hindi masamang ideya. Pero hanggang dito na lang ang epekto nito. Kung plano daw ni Sungo na posasan siya, dapat ay kinabit daw ito ni Sungo sa sarili niyang kamay para hindi ito makawala sa kanya. Sinira ni Alipid ang posas na parang wala lang. Pero kalma daw lang si Sungo at sinabi na sayang naman kung ganoon, parang wala silang magagawa. Ang sprinklers ay umaandar pa rin. Ibig sabihin daw ba nito ay hindi pa rin nakakakita si Alipid? Sa isip ni Alipid ay tama nga si Sungo. Matagal-tagal pa bago tumigil ang sprinkler. At dahil sa iba't ibang frequency na nararamdaman niya, mas nahihirapan siyang gamitin ang kanyang echolocation. Kung ganoon, kailangan na niyang gawin ito. Agad na pinindot ni Alipid ang mga numero sa pinto para makalabas. Kailangan niya ng ibang lokasyon para makipaglaban. Agad na bumukas ang pinto at mabilis na lumabas si Alipid. Kailangan niyang makapunta sa lugar kung saan hindi maaabot ng sprinkler. Biglang sumunod si Sungo sa kanya at tinanong siya kung ayos lang daw ba ito sa kanya. Masyadong maliwanag dito. Sa isip ni Pedro ay ito na ang katapusan ni Alipid. Umatake si Pedro pero nagawa pa rin na pigilan ni Alipid ang tuhod ni Pedro gamit ang kanyang paa. Sa isip ni Pedro ay dapat tatama na ito kay Alipid pero ang kakayahan niyang makagawa ng desisyon sa maikling oras ay nakakahanga. Tinanong ni Alipid si Sungo kung bakit daw ito na sorpresa. Nagkakamali daw si Sungo sa isang bagay. Ang totoo, si Sungo ay mahina sa lugar na madilim, habang siya naman, kahit madilim man o maliwanag, wala siyang pinagkaiba. Napakabilis na gumanti si Alipid at sinipa si Pedro. Nabigla si Pedro sa ginawa ni Alipid. Napa-atras siya at tiningnan ang sitwasyon. Kalmado pa rin si Sungo pero hindi ito nagsalita. Sinabi ni Alipid na mukhang natahimik na naman siya. Siguro ito ay dahil nakakaramdam na ng kawalang pag-asa si Sungo dahil nabigo siya sa kanyang plano. Tama lang daw na makaramdam si Sungo ng kawalang pag-asa. Dahil ang susunod na palabas niya ay magsisimula ng muli.
Pinindot muli ni Alipid ang isang button na hawak-hawak niya at biglang nabasag ang mga ilaw sa kinakatayuan nilang dalawa ni Sungu. Sa pagkakataong ito, wala na daw paraan si Kim Sungu para makagawa ng ilaw. Pero kahit ano pa man, pinupuri daw niya si Kim Sungu. Sa lahat na nakalaban niya, siya daw ang unang tao na nakaparamdam sa kanya ng ganitong pananabik matapos ang laban niya sa disciple ni Father Gabriel na si Johan. Nainis si Pedro at sinabi na nagawa niya lang yon dahil retirado na si Johan at may edad kaya huwag daw nitong patakbuhin ang bunganga niya. Pero sinabi ni Alipid na mali daw si Sungu. Natalo si Johan hindi dahil matanda siya at retirado. Natalo siya dahil isa siyang tao na nakadepende sa kanyang paningin. Pareho lang daw sila ni Sungu. Hindi nila siya makikita. Ibig sabihin, hindi na ni Sungu mapipigilan o may ilagan ang kanyang mga atake. Sa isip ni Alipid, hindi na magiging maswerte si Sungu sa pagkakataon na ito. At ito ay dahil hindi na siya makakagawa ng ilaw. Nawala na ang mga senses sa katawan niya. Sa ganitong sitwasyon kung saan nawala na ang paraan sa pakikipaglaban ng isang tao, may isang natitirang emosyon na lang na nararamdaman si Sungu. At ito ay panic. Ngayon ay natrap na si Sungu sa napakadilim na domain ni Alipid. Sa isip ni Alipid, ito na ang katapusan niya. Pero hindi niya inaasahan nang bigla siyang masapak ni Sungu sa mukha. Tumilapon siya sa isang pader na parang walang kahirap-hirap. Hindi maintindihan ni Alipid ang nangyayari. Ano daw ito? Paano daw siyang nagawang tamaan ni Pedro? Hindi pa daw ba bumabalik ang kanyang mga senses? Hindi. Kanina pa bumalik ang tamang senses niya at maayos lahat na pakiramdam niya. Susubukan niya ang mas mabilis at mas matahimik na atake. Hindi maaari na ang isang normal na tao ay kayang mabasa ang kanyang galaw sa ganito kadilim na paligid. Tatapusin na niya ito. Nakita ni Alipid ang likod ni Sungu at pakiramdam niya ay ito na ang pagkakataon. Sa wakas ay matatapos na rin ito. Pero laking gulat niya nang masapak siyang muli sa mukha. Sa pagkakataon na ito ay may lumabas na dugo sa bibig niya at tumilapon siyang muli. Nalilito si Alipid kung paano niya ito nagagawa. Hindi daw siya nakikita ni Sungu kaya paano niya nababasa ang kanyang mga galaw. Sinagot siya ni Pedro na tama nga daw siya. Totoo na hindi niya dapat nakikita ang mga galaw ni Alipid. Kung patuloy daw siyang lalaban ng ganoon ay matatalo lamang siya. Paano daw? Muling tanong ni Alipid. Sinabi ni Pedro na nilagyan niya si Alipid kanina ng posos. Ano daw ang pinagsasabi niya? Nasira na daw niya ang posos saad ni Alipid. Pero sinabi ni Pedro na hindi. May nilagay si Pedro na mas higit pa sa posos at hindi ito mabubura ni Alipid. Ano daw ang pinagsasabi niya? Pagtataka ni Alipid. Ano ang bagay na hindi niya mabubura? Pero biglang napagtanto ni Alipid ang sinasabi ni Sungu. May naamoy siyang kakaiba sa posos. Masyadong nakatuon ang atensyon niya sa laban kaya hindi niya ito napansin. Ang luminescence. Galit na galit si Alipid dahil naisahan siya. Gumamit si Sungu ng posos na puno ng luminescence. Sinadya ni Sungu na itapon si Alipid sa pinto. At alam din ni Sungu na lalabas siya sa maliwanag na hallway. Lahat ng ito ay taktika ni Sungu para magkaroon ng charge ang luminescence sa mga posos gamit ang mga ilaw. Sino daw ba talaga ang taong kaharap niya? Hanggang saan sa hinaharap ang nakikita ni Sungu? Tinanong ni Alipid si Sungu kung kailan pa daw ito napagplanuhan ni Sungu. Sinabi lang ni Pedro na alam niyang hindi uubra ang mga ordinaryong ilaw sa mga katulad ni Alipid. At dahil ang echolocation din ang pangunahing sandata ni Alipid. Ang bagay pala na tinutukoy ni Pedro kay G1 na ilagay sa elevator ay ang luminescence. Sinabi ni Pedro kay Alipid na kailangan niya maghanda ng mga ganitong klaseng sandata para sa kanya. Para naman kay Alipid ay nagkamali nga daw siya sa simula pa lang. Dapat ay sa simula pa lang, hindi na siya nakipaglaban ng katulad nito. Nagtataka naman si Pedro kung ano na namang sandata ang kinukuha ni Alipid sa kanyang likod. Pero bigla niyang sinabi sa sarili na nakakahanga daw talaga ang taong ito. Biglang sinindihan ni Alipid ang isang flare. Nagbigay ito ng liwanag sa buong paligid. Tinanong siya ni Alipid kung ano daw sa tingin niya. Nakakakita na daw ba siya ng mabuti? Kinuha rin ni Alipid ang isang car ambit. Tinanong siya ni Sungu kung dalawang car ambit na daw ba ang gagamitin niya sa pakikipaglaban. Pero nalito si Pedro nang tinapon ni Alipid ang isa sa kanya. Sinabi ni Alipid na kunin daw niya ito. Maglalaban sila ng patas.
Kung sino man ang matalo sa kanila ay wala nang idadahilan. At bigla niyang tinawag si Sun Gu na Batang Pedro. Sa isip ni Pedro ay parang hindi niya maaaring hindi magustuhan ang batang ito. Mabilis na sumugod si Pedro gamit ang car ambit na binigay ni Alipid. Ganoon din ang ginawa ni Alipid. Ginagamit niya rin ang kanyang echolocation. Pero nabigla siyang nawala si Sun Gu sa harap niya. Sigurado siyang nasa harapan niya lang ito kanina. Napakabilis daw niya at hindi niya ito maramdaman. Walang siyang makita. Napakabilis na umatake si Sun Gu sa kanya at nasugatan siya nito. Napakabilis ng kamay ni Sun Gu sa paggamit ng car ambit at natama niya rin ng suntok si Alipid sa tagiliran. Nagpalitan ng atake ang dalawa at parehong nagkasugat-sugat ang mga braso nila. Kahit si Pedro ay nakakaramdam din ng hirap sa sagupaan nila. Napansin naman ni Alipid na iniba ni Sun Gu ang paghawak sa car ambit. Mukhang pinaplano daw ni Sun Gu na umatake mula sa itaas. Kung ganoon, papatayin niya na ito bago pa niya magawa ang pinaplano. Nahawakan ni Alipid ang kamay ni Sun Gu at napigilan ang atake nito sabay ganti din ang atake sa kanang kamay niya. Mabilis na nakawala si Sun Gu at nahuli din ang kanang kamay ni Alipid. Sa isip ni Alipid ay masyadong napakabilis ni Sun Gu para siya makareact. Binago na naman ulit ni Sun Gu ang paghawak sa car ambit at sunod-sunod na inatake si Alipid. Nalilito si Alipid, hindi daw niya ito kayang tanggapin. Ang laban na ito. At lahat na sinabi ni Rafael sa kanya ay hindi niya kayang tanggapin ito. Naalala niya ang pinag-usapan nila noon. Kumpiyansang sinabi ni Alipid kay Rafael na kahit pa may kutsilyo si Pedro, wala daw itong magagawa sa kanya. Tumawa lang ng malakas si Rafael at sinabi na posible lang daw ito kung si Pedro ay may malubhang sakit. Ang matandang Pedro daw ay hindi gumagamit ng sandata. Bakit tanong ni Alipid? Hindi rin daw alam ni Rafael? Nakakamangha daw ito, hindi ba? Pero natatandaan daw niyang sinabi ni Pedro ang isang bagay. Kung sino man daw ang gumagamit ng sandata, ay mga madadaling talunin na kalaban. Mainit at matindi ang bakbakan ng dalawa at biglang nagkasalubong ang patalim ng dalawang matinik na assassins. At sa segupaang yon ay nasugatan si Alipid ng matindi. Sa isip niya ay hindi ito maaari. Hindi pa siya nakakaharap ng tao na katulad ni Sun Gu. Isang tao na siya, si Alipid, ay hindi kayang talunin. Hindi niya ito makita o mahawakan. At mas lalong hindi niya ito mahuhuli. Imposible daw ito. Bakit hindi niya makita si Sun Gu? Paano? Ito ba ay dahil may hawak siya na patalim? Pero biglang nagbago ito. May nakikita si Alipid. Pero paano naging posible ito? Nakakakita siya. Nakikita niya si Sun Gu sa kanyang harap. Ito na kaya ang katapusan ni Alipid. Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!